siraan dahil sa sirang tiyan. Panoorin ho natin. Ang mala Santa Claus kung mag-share ng blessings, yun talaga ang kanyang lifestyle dyan. Dyan niya nakukuha yung kanyang identity, no? Yung pagbibigay sa kanyang mga kapitbahay. Pero tila napasama pa ngayon. Kaya eto na ang kanyang kwento. Marina, humarap ka na. Hello, Marina. Ayan, 12 years na siyang nakatira doon sa kanila, no? So, ano ngayon ang problema, Marina? Ano po, binigyan ko po siya ng pagkain yung manay. Ngayon, nung December 29 yata, nirigaloan ko sila ng biko in order po sa malayo pa yung pinagpunan. Ano ang binigay mo? Kakanin po. Kakanin. Opo. O, tapos? Saka ulam. Okay. Kayo ang nagluto? Opo, yung manok. Nung Pero manok. yung malagkit, in order ko po, sa Antipolo pa. Oo. Naka-plastic po siya. Okay. Tapos sinatid ko sa kanila. Nung babatiin ko sila, sasabihin ko sila Happy New Year, inuna ko yung kapitbahay niya, nakita ko nandun yung binigay ko, tsaka yung mga binibigay kong gamit. Namimigay niya rin para. Siyempre po, sasakit ang loob ko sa kanya. Okay. O ano naman yung kwentong sumakit ang tiyan niya na ospital siya? Baka uwi ba na yun? Kasi yung, hindi naman nabawasan yung niregalo ko sa kanya. Hindi nabawasan. Hindi yun. Pero yun ba ang kauna-unahang pagkakataon na binigyan mo siya ng pagkain? Palagi yun. Hindi naman, kasi nasunugan po yan eh. Ang sa akin, makatulong lang. Parang gumagana yung loob ko. Nakasanayan ko na sa tao doon. Lahat ng tao doon. Pag makita ko, 6 nagmamano. Paano, bakit siya nagkaganyan? Samantalang ang tagal ko na sa bayanan. Okay. Wala So, pang- pero pinagsasabi ba niya? Pinagkukwento. Pinagkukwento niya na nasiraan siya ng tiyan. Sumagi daw po siya na ospital. At na-ospital. May dala nga ako isang medical certificate. Kaya siguro niya pinamimigay kasi minsan na siyang nakakain, sabi niya, nakakain siya ng sira na pagkain. Hindi naman po bawas yun eh. Tinignan ko lahat yung binigay ko sa kanya. Hindi, yung mga nakaraan. Baka sa iba na ho yun. Tapos sa akin binintang. Ganun pala yun. Well, ano ba ang hanap buhay mo at kaya mong mamigay ng mamigay? Ay, ngalakal po, ma'am. Oo, magkano kinikita mo sa isang araw? Konti lang, ma'am. Oo. Yung binibigay ng mga kinukuhanan ko, binibigyan ako mga gulay. Sa palengke po. Oo. Tapos siluluto ko. Pag alas 11 na, nandun na lahat yan. Pati kanin, nandun na. Sabihin nila, Nay, anong ulam mo? Hindi ba naman makapalam mo? Hindi ko magkaano-ano. Kakain ko sila doon. Sino? Yan, si Monay, may kasama ko siyang pati yung... Nakikikain talaga siya. Opo, pati umaga, kape, asukal, tubig mainit, nandun ako. Kasi sabi ko naman sa anak ko, nagagalit yung anak ko. Sabi ko, hindi masama yung mamagi, tingnan mo, lumalakas pa ako. Pinapagalitan ka ng mga anak mo, bakit ka daw bigay ng Pinay, bigay? sabi niya, pagod ka, ayaw mo, sabi ko, mga bigay-bigay lang. Pero maayos ho yung binibigay. Hindi naman, maayos ho. Bait naman pala ni Ate. Oo, pinapalakpakan ka pa, Kaya Hit ang ganyan. Share. Yung kakampi nyo, hintayin ninyo. Baka magbago isip nyo, pumapalakpak kayo dyan. parehong mga pati testigo niya. Sila, pareha silang dalawa, sinisiraan ako. Ay, mali, no? Pinam- Manira eh. So, Alam mo ba, kung papatulan ko lang yan, di nila ako kaya, silang dalawa sabay pa ngayon. Sabay sila. Matagal, galit na talaga ako sa kanila, sagad na hanggang buto. pero nakaramdam kayo ng yung naging epekto ng kanilang paninira. O siyempre, masakit ang loob ko yung dating sa akin, pero nagkamali ho siya kasi yung mga dating nilapitan ako, tinanong, Lola, ba't gano'n? Maniwala kay tao doon, baka nasunog na rin ang utak. Baka kung pati utak nung nasunog na rin. Ayun! Ganon. Kakaiba ang ating ang ating kaso ngayon. Walang kinalaman sa utang, walang kinalaman sa selosan, Yes. walang kinalaman sa agawan, kundi pagbibigayan pa. Correct. Ang naging mitya ng kanilang pagkakaibigan. So, sumakit ba talaga ang tiyan o naninira lang dahil sa inggit? Ewan ko, ano pa ba ang magiging dahilan nun? Manay, eto na po Tingnan nyo ang naman yung itsura inireklamo, ko, humarap ka na. tao.
morning po, Manay. Manay, ano ang problema? Ano ang nangyari talaga? Ma'am, ano po, good morning po. Lagi naman po siya nagbibigay ng pagkain sa amin. Nung time lang po na yun na huling bigay niya, sumakit yung tiyan ko. Tapos, na-hospital ako. Suka ako ng suka. Oh. Okay. Ano yung kinain mo? Ano yung Kakanin. Kakanin. Marami naman po siyang inoffer na pagkain. Doon lang po talaga napasama ang tiyan ko sa binigay niya. Yun lang po yun. Pero, matagal ka na bang tumatanggap din ng pagkain sa kanya? Opo, ma'am. Oo, nakakailang. Kasi nga si Marina, 12 years nang nakatira doon. Ikaw, 5 buwan pa lang. Opo, ma'am. Ayun. So, meron na bang ibang nagreklamo tungkol sa pagkain mo dati? Wala po. Wala? Wala. Okay. Wala ka bang ibang kinain nung araw na yon? Wala naman po, ma'am. Kasi matutulog na po kami. Hinatid niya po sa amin nung gabi. So, kinain ko naman po. Kasi, patay gutom ako, ma'am eh. Kinain ko. O, pagkakain ko, natulog ako. Pagdating ng alas 2 na madaling araw, umalboroto yung tiyan ko. Hindi man niya kinain, sinungaling yan. Yun lang po. Hindi ba kapag kumakain ka ng sira, nalalasahan mong sira? Tama! Tama, Ate Cory. Okay. So nung kinakain mong inuuya mo, hindi ka ba nangingiwi at niluluto Baka pa yung rin? kumain si Hindi pa naman Radin. po, ma'am, panis yun. Ah, hindi panis? Hindi naman po. Talagang sensitive lang po talaga, ma'am, yung tiyan ko. So, sa kanya na rin ang galing na hindi naman sira. Yes! Hindi naman panis. Correct. Pero, yun ang naging reaksyon ng kanyang tiyan. Baka nahaluan po ng laway na panis. Pwede rin, di ba? Laway niya. Hindi, joke lang. Hindi ba? Uy, Bak- pwede rin ano, yun, ha? Pwede rin pwede yun. Kasi kung minsan pag nagsasalita tayo sa harap ng pagkain, may tumatalsik-talsik dyan, di natin masabi. Pero hindi kaya talagang masama lang ang lagay ng tiyan mo ng mga panahon na yun? Yun. Kasi may ganon, ha? Honest Doc to God, Camille, hindi ba po. may ganong kondisyon? Yung, halimbawa, yung irritable bowel syndrome, may ganon. Meron. Na kahit anong kainin mo, pag meron kang nilulon, dahil meron ka ng ganong klaseng problema, talagang kumukulo ang tiyan mo. Ano ba ang, di ba nagpa-hospital ka? So ano ang sabi ng doktor? Kailangan yan, merong ibig sabihin yun. Acid po. Pwede namang ma-acid yung nakain niya. Ba, kasi panis na. Galing Antipolo pa yun. That's wrong. Pagwa sa pagkain doon, dapat food poison, hindi yung acid. Ang acid pwedeng makuha sa kape, sa hindi pagkain, sa mga ganun. Ano, haray? Usog ka dyan, dyan na ako. Sa mesa ng ebidensya, Ryle, andyan ang kanyang findings, di ba? Meron talaga nagpa-hospital naman talaga siya. May medical certificate. O, ayan. Nakasulat po dito, acid reflux. After love, ito din ang isa pang gusto namin iklaro. Sabi sa Biblia, di ba, magpakabait ka. May hangganan ba yun? May hangganan ba ang pagpapakabait? Ate ko rin, napakahirap niyan. Mahirap magpakabait at mahirap magpakabanal. Well, si Marina naman, hindi naman ganun kabait at ganun kabanal. Hindi naman ano? gano'n, Kasi, hindi naman. Nakita grabe ko yung galit niya grabe rin kanina magpura. Oo, di ba? Yun yung sinasabi ko. Unahin ko lang muna to wrap it up, si Manay. Manay, lahat ng anggulo tinignan natin, pero hindi ka namin dinidiin, ha? Ang nakita lang namin dito, mali yung akusasyon mo base doon sa findings ng doktor. And because of that, inamin mo rin naman na ikwento mo rin sa iba. Because of that, karapat-dapat lang siguro humingi tayo ng paumanhin kay Marina doon sa nagawa natin. After all, nakinabang naman tayo sa kanya, di ba? Kay Marina, makinig kang mabuti. Ang ganda ng paliwanag ko kanina. Ang biyaya ng Diyos ay mapapasayo kung mamaintain mo yung kababaang loob. Napakaganda ng pagbibigay mo at pagtulong sa iba, di ba? Pero sa tindi ng galit na hindi naman natin siya masisi, no? At saka, consider din natin yung kinaroroonan nila, no? Sa tindi ng galit, baka mabawasan yung indulhensya na dapat ay matanggap natin. Alam mo ba yun, Marina?
Di ba? So, konting control sa sarili natin. Ang ganda na nung ginagawa mo. Nakikita ko mukha ng anghel sa iyo na nagbibigay ka sa nakakailangan. Keep it up. Bawas lang tayo ng konti sa galit dahil tataas ang presyon at tatanda ka. Tingnan mo si Ate Kuring. 25 years old pa lang siya, ha? Oh. Basta walang galit sa puso, nahiya ganyan ang mangyayari sa'yo. One of these days, makikita ka namin kamukha mo na si Ate Kuring. Wow!